Okay, isang pagbati ng kapayapaan sa ating lahat at assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So nandito lamang ho tayo sa shop, no? Alas 7:27 na ng gabi. So ito na po yung pagkakataon na bibigyan ho natin ng solusyon sa abot ng ating makakaya itong inverter board. Ito po ay linear inverter na galing po sa Bakakay Albay. Yun. So ang problema lamang ho ay pinadala ho sa atin ho to dito kulang-kulang. Hindi ho nasunod yung ating request na ipadala yung mga accessories ho nito. Unang-una ay wala ho yung reactor. Okay? So wala rin po yung mga capacitor nito. So hindi ho nasunod, pero yung magkagayon pa man dahil nga po daw dagdag sa ano ng LBC, kaya syempre charge. So ito na lang. So pero magkagayon pa man, gagawan ho natin ang paraan ito. Ang problema po nito ay no power. Alala lamang ho, wala hong power ang board na ito. Ito po ay ano, no, malaki ho ito. Ito po yung typical na board, no, ni LG. Ito po yung typical na board ni LG. Ayan, ito po yung smart inverter. Ito po ay linear inverter. Ito po ay ano, no, pang side by side po ito. Malaki ho ito. So pina-check na ho ni ma'am sa service center at may dala-dala din naman silang yung service center natin na nag-check doon sa Bicol. May dala-dalang ganito at nung sinalpak nga, gumana yung refrigerator nila, lumamig. So ang hatol ng service center ay ito nga daw pong inverter board. Kaya bago bilhin ni madam yung 11,700 na board ni LG ay pinadala niya muna to dito sa atin from Bicol, Bakakay Albay to Bulacan para makasiguro kung talaga nga bang sira na itong inverter board ni LG, mga kamaster. Okay, so wag na ho tayo magpaligoy-ligoy pa. Naghanda na lang ho tayo ng mga ng mga socket. Ito pong reactor na to, reactor po ito ng Samsung. Paalala lamang ho, Samsung na side by side. Pinutol ko na lamang ho. Ito yung socket niya. Pinutol ko na lamang, maglalagay na lamang ho tayo ng clip, no, para sa reactor kasi hindi po ito fit dito. Iba ho yung kulay, oh. Oh, yan, oh. Hindi fit. Okay? Ayan. Kaya pinutol na lamang ho natin ito. Maglalagay ho tayo ng reactor. Ng reactor. So, ito tsaka itong crocodile clip, ilalagay ho natin. So, sa pag-check ng unang-una sa pag-check ng linear inverter, para mapaandar ho natin to, kailangan dumaan po muna tayo sa basic electronics sa pag-check ng primary. So, tinuruan marami na ho akong beses na naglabas ng video kung paano mag-shortcut method, no? Kung paano mag-check ng smart inverter, linear inverter na shortcut. Okay? So, ito naman ho ay primary. Yung part na to ay primary. So, dito ho tayo mag-ikot-ikot. Dito mag-focus, no? So, kung inyo nakikita, meron tayong line tsaka neutral at dito nagtatapos sa rectifier. Lagi ko naman sinasabi, magsisimula tayo sa line at tsaka neutral, magtatapos tayo sa input ng ating rectifier from line to neutral. So, dyan lang ho tayo mag-ikot-ikot. Hindi na natin kailangan pang isa-isahin dito, ganun. Kung matyaga kayo, okay lang naman. Pero, ituturo ko sa inyo yung mas mabilis, no, at epektibong paraan kung paano malalaman kung anong parts ang sira dito. Okay? So, sa pag-check, no, ng ating inverter board, okay, kung mapapansin mo, may apat siyang paa. Ito yung line tsaka neutral, ito yung negative output ng ating DC at ito naman yung ating positive output ng DC. So apat lamang ho yan, okay? Pero dito tayo mag-ikot-ikot sa line tsaka neutral, okay? So kapag magche-check ho kayo ng linear inverter, kailangan ho may reactor. Kailangan ho nakakabit yung reactor. Kasi pag wala ho yung reactor, wala ho tayo magiging output dito. Kasi ang suspetsa ko ho dito, kaya ho dead set ang refrigerator ni ma'am na side by side, kasi posibleng sira o open yung ating reactor. Kasi dadaan po muna ang isang linya ng power supply bago doon pumunta dito sa ating rectifier. Dadaan po muna siya ng reactor. Kung yung po ay open, sa sumatotal, wala po talagang power supply o wala po talagang ilaw na makikita sa loob ng ating refrigerator. Umpisa na natin, tayo po ay nakaset sa yan sa times 10. So kung mapapansin nyo, ito line at saka neutral. So hahanapin agad natin dito, tumbukin na natin agad yung dalawang dito, yung line at saka neutral. Hahanapin natin yan. Ngayon, kapag pumalo ho yan, ibig sabihin, buo yung ating linya, yung power supply, yung primary. Okay, pero sabi ko, ulitin ko, kailangan may reactor. Pero ipapakita ko sa inyo yung testing na walang reactor para maniwala kayo na kailangan pala talaga ng reactor. Okay, so subukan muna natin dito sa line. Yan, line ha. So, tingnan yung tester ha. Yan, so pumapalo siya. Okay, so hanapin natin dito kung asan yung line. Ayun, yung pala yung line. Okay, so dito tayo sa neutral. Yan, neutral ha. Yan. So, ibig sabihin, ito na neutral. O yun, wala diba? Wala. So, pag nilagyan ho natin ng reactor yan, magkakaroon po siya ng continuity. Yan. Nag-improvise lamang ho tayo ng mga connection, mga kamaster, no, para hindi tayo nahihirapan. Kasi kulang-kulang ho yung pinadala ni sir, ni madam na mga accessories.
mga parts. Kailangan natin ng reactor at saka yung capacitor sana. Yung starting capacitor. Ayan, may reactor na ho siya. So balikan ho natin yung ating ginagawa. Ayan. So ulit ha. Ayan. So from line. So ito yung line niya. Meron. So from neutral kanina to neutral kanina wala, di ba? So ilagay natin to dito sa neutral. Ayan. Neutral. Ayun, meron na. So ganoon naman ko simple. Pag tinanggal mo itong isa, walang connection ng reactor. Tingnan mo to. O wala. Yan mo ha. O, lalagay ko ha, ilalagay ko. Magkakaroon ho yan. Ayan o. Diba? Ibig sabihin, talagang posibleng may problema yung reactor ng board na ito. Na nakahiwalay ho ito, no? Nakahiwalay po yan. So, paadarin na ho natin. So, doon sa ating minamahal na customer, posibleng reactor lamang ho ang problema. Ma'am, ano? Hindi ho magandang pakiramdam ni Kamaster. Ilalagay ulit natin dito yung reactor. Ayan. Papaandar lang natin siya. So magpo-provide ho tayo ng dalawang wire. Ulitin ko ha. Yan. Tagalin muna natin ito para nakikita nyo. Kung kayo ay magda-direct start o magti-testing ng linear inverter, tanggalin nyo lahat ng secondary connection. Lahat ng connection dito tanggalin nyo ha, mga kamaster. Lahat as in. Ang matitira lang dyan, reactor, power supply at yung capacitor. Dito, capacitor at saka yung sa ating compressor. Okay, paalala ha. 1, 2, 3 lang ang connection. 1, 2, 3. Bukod dyan, tanggalin nyo lahat ng connection para malaman natin ano bang problema. Board o yung mga connection ng wire sa ating refrigerator. Mamaya kasi short circuit na yung mga connection sa wire, kaya pagka pinapaandar mo, sinasaksak mo, nawawala yung nagkukurap. So nagsi-short. Ibig sabihin, pagpapatunay na dito natin malalaman kung ano may problema sa part ng refrigerator o sa part ng motherboard, mga kamaster. Kaya ang gagawin nyo, tanggalin nyo lahat. Tapos, etong gawin nyo, kumuha po kayo ng wire. Yung maliit na wire. Yan. Tapos, siyempre, balatayin na ho yung dulo. Balatayin ng dulo. Tapos, pipiin nyo po itong dulo para isasalpak ho natin dun sa pin. Hahanapin lamang ho natin yung connection ng thermostat, yung signal. Yan. Isang connection lang ho. Ito lang ho. Ito lang. Mapapaandar na ito ang ating linear inverter. Okay? So, kung mapapansin nyo, kung nakaharap kayo sa board, merong puti. Ito po ay, yung socket na to ay type B. Ito po ay type A, yung socket. Yung single, yan po yung type A. Yung double na na socket, yan po ay type B. Okay? So, may ano bang kulay ito? Parang pink, no? Parang pink. O, ito puti. So, yung puti na to, yung connection number 8, paalala ha, connection number 8 to. Ito ay connection number 7. Connection number 8 po. Connection number 8 po ito ha. 7, 8. So, dito tayo mag-ikot-ikot sa number 7. Kung mapapansin mo, kapag nakaharap ka dito, sa connection number 7, yung unang-unang dalawang, dalawang socket, pin, ilalagay nyo ito dito. So, ito yung improvise natin kasi wala nga po tayong socket kasi nga siyempre, nandun sa unit yung socket, kaya nag-improvise na lamang ho tayo. Yan, malit lamang ho na wire ito, pitpitin nyo ho yung dulo para mailalagay nyo ho dito. Ayun na. Okay? So, isa pa. So, lalagyan ho natin siya ng signal para lang umandar ang ating compressor. Although pwede naman, aandar naman ho ang ating compressor kahit wala hong signal na to, pero mamamatay siya. Okay? So, kailangan natin ng signal para dire-diretso ang andar. So, yan po Yan na po. Yan. So, sa bungad lamang ho yung dalawa. Tapos, kukuha po tayo ng anumang sensor, kahit anong sensor. So, may sensor po tayo dito ng, saan ba yun? Ito, sensor po, ambient sensor ito ng Samsung. Yan. Pang testing lang naman. Ang mahalaga, mayroon tayong sensor na inilagay para lang magkaroon ng signal. Paalala ha, ito po ay ambient sensor lamang ho ng Samsung. Ayun. So, hindi yung maganda ang pakiramdam ni Kamaster. Yan, paandarin na natin. Puputok naman yan. Ayan, So, eto na ho yung, yung ating connection ng reactor. Yun. Mahalaga po na may connection yung reactor. Yan. So, dito ho natin ilalagay. Ayan. Okay, tapos, itong ginawa nating nag-improvise ulit tayo ng mga connection. Ito pa yung pang Samsung, kita mo. Grounding. Ayan, So, galing ho yan dito, yung mga tira-tira kong mga pinagputulan sa board ng Samsung. Ayan. So, pang Samsung ho ito. Ayan. So, ito po ay pang connection naman ng ating Samsung ulit na pang capacitor. Tapos ito sa LG rin na smart inverter. So, nakabuo tayo ng socket. Ayan. So, paalala, okay, kung nakaharap ho kayo dito sa unit, sa board, ito pong 4 na terminal, 1, 2, 3, 4, 4 na pin. Paalala po, ito po, yung dalawa na to, sa starting po yan ng capacitor, ha? At yung another na dalawa, ito po ay common at saka power, tinatawag. Power supply, ito papunta doon sa compressor, ha? Paalala ha, power at saka common.
Okay, o yung save na tinatawag. Power at saka common. Power, save, pares lamang ho yan. Tsaka yung dalawa, starting capacitor ho yan. So, hindi naman ho kayo maliligaw. Yung capacitor, ilalagay nyo ho dito. Yan. So, paanda na natin. Ilalagay ho natin dito. Yan. Sabi ko kasi, improvise lang ni Kamaster. Pinutol-putol ko po. Tinanggal ko na yung mga railing kasi hindi po kakasya. Yan. Mapandar lang ho natin to. Ito pong dalawang orange, ito po yung sa capacitor starting. Okay, so gagamitin ulit natin itong pang Samsung din na side by side na 134A. Yan. Okay. So, at ito naman, itong socket na to, may overload protector ho siya. Dito ho siya. Natin na ilalagay. Yun. Ayan. Okay na. Okay na, mga kamaster. Ay, yung power supply pa pala. Ayan. Pasok yung power supply. Wala ning wire Ito. Ayan. Ito ho yung ating wire. Ayan. So, ilalagay ho natin to dito. Ayun. So, tatanggalin muna natin yung cellphone. Ayun. Okay, para mas nakikita natin ang kabuuan. Ayan. So, ready na ho lahat. Ayan. Nakalagay na ho. Buti may linear inverter tayo ditong compressor na pang testing. So, ito naman ho yung ating Yo. So, ito naman ho yung ating power supply na wire. Ayan. Tapos, ayusin natin. Dilim Yun. So, ito naman yung ating capacitor. Yan, starting capacitor. Yan. Dito sa dulo, sa unahan pala. Dalawa yan, starting capacitor. Tsaka ito naman dalawa, yung power at saka save, yung common. Papunta naman ho yan dito sa compressor. Dadaan mo na siya ng overload protector. Okay? Tsaka yung sensor natin, ito naman ho yun. Support lang ho yung ating sensor kasi mamamatay ho ito. Kapag wala ho tayong signal, mamamatay yung ating compressor. So, para mas matesting natin ng tuloy-tuloy, so lagyan ho natin ng signal. Dalawa lamang ho yan. Ito lang ho yan. Kita mo, ito lang ho yun. So, under na agad yan. Then, yung ating reactor. Ayan, ito na ho yun ha. Ayan o. Ayan. Okay na. Okay ra. Paadari na natin. Okay na, kabit na lahat. Ayan. So, ang connection lamang ho dyan ha. Isa, reactor, power supply, starting capacitor, at saka yung ating output papunta sa inverter compressor, sa linear compressor. At saka itong ating isang signal. Although sabi ko ulitin ko, pwede namang wala ito, pero pag wala kasi ito, mamamatay yung compressor natin. Para dire-diretso, lagyan natin ng signal para hindi mamamatay yung compressor. Okay? So, on na natin. Saan yung plug? Ayan. On na natin ha. Ayan, on. Okay na. Ready na ba lahat? Ayan, paputokin na natin. 1, 2, 3, go. Boom. Ayan natin. Paalala, itong ilaw, yung LED niya, hindi po talaga yan, hindi po talaga yan na umiilaw, ha? Ayan, hindi po talaga umiilaw. Okay? Ayan, gumagana na siya. Ayan, so, lagyan natin siya ng clamp ammeter, mga kamaster. Ay, nako. Ayan, so, sumikap tayong ayusin to ngayon kasi papadala ulit natin to bukas sa Bicol kasi ang dami ho nating schedule, mga kamaster. Ayan. So, ilalagay ho natin to dito. Wala na hong putol-putol yung ating ating video. Ayun. Ayan. So, 0.2 amperes. Ayan. Naririnig nyo naman siguro, mga kamaster, yung yung under ng kompreso. Ayan. Paalala, ayan, live ho yan, yung ating reactor. So ayan, ganun lamang kasimple, mga kamaster, no? Ganun lamang ho kasimple paandar ng linear inverter, mga kamaster. Ang kailangan mo lamang signal. Okay? So walang ibang connection. Yan ho ang technique, walang ibang connection. Hindi kailangan ng fan, hindi kailangan ng ilaw, hindi kailangan ng door switch. Ito lang signal ng under na ho yung ating inverter na linear inverter na na board. Ayan. Ito po.
So paalala, no? Paalala, yung ilaw na yan, hindi po talaga umiilaw yan ha kapag normal operation. Iilaw lamang ho yan kapag meron siyang nadedetect na error sa ating system. Minsan, 4 na blink, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mga 8 blink. So depende po kung anong nasa-sense niyang problema. Pero yung normal operation niya, paalala, hindi po umiilaw ang LED na yan. Baka sabihin nyo sira na ang board. Yan. So, ang ating nakikita dito, hindi po sira ang ating inverter board. Manay, dyan sa Bakakay, Albay. Ang posibleng sira po nito, nung mo ay yung reactor. No, maaring open yung reactor. Yan, yung open. Yung reactor na nakakabit dito, maaring open ho yun. Kasi nga daw, malakas ho yung kulog kidlat at papatay-patay yung, ilaw sa kanila. Yun, nadali na. Ito po ay 5 years na ho ang kanyang refrigerator ni Madam na side by side na LG linear inverter. Yun. So, ganun lamang ho. Yan o. Okay, so ganun lamang ho kasimple mga kamaster, no? So sana nakatulong itong muting video na aking ibinahagi sa ating mga kababang technician na kung kayo ay magpapaandar o magda-direct start ng LG linear inverter, tanggalin nyo lahat ng connection ng secondary, ang ititira mo lamang itong signal. Okay, tanggalin mo para malaman natin ano ba ang may problema, yung refrigerator side o yung motherboard side. Yung sa nakikita natin ngayon, normal operation. So wala tayong problema sa ating inverter board. Ang problema lamang ho nun ay yung ating reactor. At ang gamit nating reactor ay reactor po yan ng Samsung. At yung gamit nating capacitor ay capacitor din po yan ng Samsung na side by side. Ayan. So yung ating signal ay kahit anong sensor ang gamitin mo, ang gamitin nyo. Ang ginamit ko nga po ay ambient sensor ng ating Samsung mga kamaster. Ganun lamang ha. Walang ibang connection dyan sa secondary maliban lamang ho dito sa sa signal na ito. Sabi ko nga sa inyo, pwede na aandar naman yan kahit walang aandar ho yan kahit walang signal pero mamamatay. Kaya para mas dire-diretso yung andar ng ating compressor, lagyan po natin ng signal para naka-hold ho yung ating relay mga kamaster. Okay, so okay na po ito, Madam Manay. Ang posibleng problema lamang ho nito ay yung reactor ng refrigerator nyo. So nakasave ho kayo. Yung sa 11,000 na to, yung 11,700 na binibenta ng ating minamahal na service center, so nakasave ho kayo kasi ang reactor mura lang ho yan, mga 250 hanggang 450 lamang ho. So di ba, nakasave ho kayo ng 11,300 kung sakali. Malaking bagay ho yun. So malaki ho kasi itong board nito mga kamaster. Okay, so ulitin ko, gumagana po siya. Okay, pinaghandaan ko na yan. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat at magandang gabi po.